Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Sabado, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss G. Haini Jaira Hernandez, ma'am, ang Miss Teen International Grand Winner 2022. Magandang pong umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mas pinaigting ng Special Action Force ang disaster preparedness at response capabilities nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo at iba pang kalamidad. Nitong Lunes, formal na binuksan ng unit ang 5-day seminar on disaster preparedness and search and rescue operation upang higit pang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga personnel sa search and rescue and emergency response. Kasabay nito, sinisiguro ng SAF ang kandaan ng matauhan, rescue equipment, vehicles at communication systems na maaaring agad na i-deploy sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paghahanda, nananatiling handa ang SAF bago ang sakuna, mabilis sa pagtugon at maaasahan sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Sherilyn Kalumpita. Nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gitna ng malakas na bagyong nagdulot ng matinding pag-ulan at rumaragas ang baha, isang buntis na nasa labor ang nailigtas ng 72nd Special Action Company, 7th Special Action Battalion noong August 9, 2026. Bandang alas 11 ng umaga habang nagsasagawa ng foot monitoring ang mga SAP troopers. Sa pangunguna ni Police Captain Roderick Palco, humingi ng tulong si Mrs. Vilma Desierto para sa kanyang anak, na si Miss Janelle Alexa Desierto, na nangangailangan ng agarang medical assistance. Ngunit hindi na madaanan ang tulay mula sa Sitio San Jose papuntang Sitio Kaysaka dahil halos dibdib na ang lalim ng rumaragasang tubig. Agad na nakipag-ugnayan ng mga sub-troopers sa barangay hall upang makapag-abang ang ambulansya sa kabilang bahagi ng tulay. Gamit ang spine board, maingat nilang binuhat at itinawid si Miss Desierto sa gitna ng malakas na agos. Katuwang ang kanilang mga kasamahan at ilang residente. Matagumpay naman na naitawid ang pasyente at na-turn over sa medical responders para sa agarang atensyon. Para sa SAF, ang insidenteng ito ay patunay ng kanilang kahandaan sa disaster response ay mahalagang bahagi ng kanilang serbisyo sa komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Acting Director SAF, patuloy ang pagsasagawa ng preparedness drills at simulation exercises upang mapanatiling handa ang mga tauhan sa anumang emergency. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Sherilyn Kalumpita.
nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ilalim ng Project Aruga, aking hikahos, tabangan tanganing sa pag-eskwela makapagtapos. Patuloy na sinusuportahan ng Police Station 1 ng Naga City Police Office ang mga scholar na sina Natalia Bianca Francisco at Reyna Bata Rodriguez. Lingguhan silang binibigyan ng school allowance, food packs at iba pang kinakailangang suporta upang makatulong sa kanilang pag-aaral bilang mga high school student. Lubos naman ang pasasalamat ng kanilang mga pamilya sa tulong na kanilang natatanggap. Layunin ng Project Aruga na matulungan ang mga kabataan na mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral, maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mula sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo D. Mariano, nag-ulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tagumpay na inaresto ng mga tauhan ng 2nd ADN PMFC kasama ang Cabadbaran City Component Police Station ang Provincial Top 8 Most Wanted Person ng Cabadbaran City, Agusan del Norte noong August 10, 2026. Kinilala ni Police Colonel Roel M. Cagapi, Provincial Director ng ADN PPO, ang naarestong individual na si alias Bato, 43 years old, lalaki, residente ng Barangay Antonio Luna, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 34, Cabadbaran City, Agusan del Norte na may petsang August 6, 2026 para sa dalawang kaso ng paglabag sa Section 5 Republic Act No. 7610. Ang mga kaso ay nakadokumento sa Criminal Case No. CR-2026-337 at CR-2026-338 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para harapin ang naturang kaso. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang top 5 provincial most wanted person sa kasong murder sa Barangay Poblacion 3, Santa Maria, Isabela, nito lamang ika-13 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Tom, 49 anyos, residente ng Barangay Kinagabian, Santa Maria, Isabela. Sinagawa ang operasyon ng tracker team ng Santa Maria Police Station, katuwang ang PIU IPPO, PIT Isabela West, RIU2 at RID2 para sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Pinuri naman ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, sa matagumpay na operasyon ng mga operatiba. Aniya, patuloy na paigtingin ng kapulisan ng pagtugis sa mga wanted persons upang mahitid ang katarungan sa bawat isa. Mula rito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Baguio City Police Office Mobile Patrol Unit sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Gisag-Surong sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Denver P. Guzman. Aktibong nakikibahagi ang mga tauhan ng Mobile Patrol Unit sa mga relief operations sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilipat at pagdadala ng mga nailigtas na kagamitan at ari-arian ng mga apektadong residente. Tumulong din ang grupo sa paghahatid ng mga relief goods sa mga evacuation center upang matiyak na agad na makakarating ang mga pangunahing pangangailangan sa mga evacuees. Bukod dito, naglaan din ng dagdag na manpower ang Mobile Patrol Unit upang tumulong sa mga apektadong residente at sa patuloy na operasyon ng pagtugon sa sakuna. Sa panahon ng krisis, patuloy na ipinapakita ng mga kapulisan ang kanilang malasakit at dedikasyon sa serbisyo sa pamamagitan ng pagkakaisa, bayanihan at pagtutulungan, sama-samang hinaharap ang mga hamon upang makatulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, ang kapulisan ay patuloy na nakikiisa, tumutugon at naglilingkod. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap
ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Jihaini Jaira Hernandez, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events at gustong pasalamatan, ma'am. Maraming salamat po muli, sir, at sa Police News Online. Binabati ko po ang Siamatec Corporation at Siamatec Empire at ang aking mga relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan na ang tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Miss Jihaini Jaira Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.